At ipinakita po ng Panginoon, nagkaroon ako ng revolution, papunta sa Bicol. Sabi ko, Lord, ang palatandaan ko lang na pag nabisip ako sa ibang lugar, kapag pumupunta ako doon, makabautis ko lang ako ng 5 tao, kalooban ko po yun. So, nung pumunta po kami, nakabautis mo ako ng 5 pamilya na tumanggap sa Panginoon. Kaya sabi ko, kalooban ko sa Lord. Ngunit kung titignan ko yung mga kabunbukan, ang aking laman ay nag-uumayaw, tumatagin. Pero dahil kalooban ng Diyos, ang kalooban ng Diyos ang masunod hindi sa atin. Amen. God. So, habang nag-ministry ako sa Bicol for almost 20 years, nagkaroon ako ng vision pa Las Piñas. Almost 3 years pa lang ako sa Las Piñas. Na kung saan, mayroon daw nagpapaputok na isang tao at nakikikita ko doon sa nagpaputok. At nakahuli ako ng maraming mga isda na kinarga ko sa bangka. Habang kinarga ko sa bangka, tumalis ko ng paputok, sabi ko, huwag ko muna mamalis. Sabihin mo muna itong isda na nahuli ko. Sabi niya, hindi po, para na yan sa'yo. So, hindi ko inaakala na ganang sitwasyon, mapapunta ko doon, wala man akong purpose na pumunta sa Las Piñas. Wala rin akong kamag-anak doon, nadalawin ko. Isang pagkakataon, in-invite lang ako ng pastor doon na nag-putin po siya ng gawain. So, binigyan po niya ako ng pagkakataong mangaral. So, nangaral po ako sa salita ng Diyos. At sabi ko, bakit itong mga tao ito parang pamilyar na sa akin? Amen. Yung pala sa mga panaginip ko sila nakikita. So, yung umuwi ko ako sa Bicol, ito po si Pastor Jonathan Licanda na siya po nagbukas ng gawain doon. Kumuha po siya ng isang pastura na Trinitarian. Doon kumuha siya ng pastura, napapaalis po siya po yung napapaalis. Kasi parang nadaig po siya sa doctrina. Sabi ko, sa atin naman po hindi tayo mag-judge, ano man sila, vegetarian man, one-judge man, hindi po, wala po tayong karapatan na mag-judge sa kanila. Kung meron tayong alam tungkol sa Bible o mga nakasulatan, i-share po natin yung nasusulat sa mga nakasulatan. At itama kung mali, at ang baliwan kung bigyan ng halaga. So, nung napabalik ko ito doon, nung nagkaroon kami ng coaching series, sa'yo mo tumingin doon. inimbayad ko ako ni Brother kasi nung na-isiri ko sa kalang Tumingin ka, hindi ka pwede mag-ingay, tumingin ka. Sabi na Pastor, hindi kami hindi mo bautisman sa pangalan ng Kristo. So, nung isir ko po yan doon sa isang kongregasyon, sabi niya, wala ko pong plano na ako yung magpapastor sa kanila. Ngunit ang Diyos kapag kumilos at gagawin sa talaga ng tagapag-alaga sa dakong yaon, hindi na po makapagtanggi. So, nung isinir ko po sa kanila ang word of God about salvation, pati yung pastora, lahat po sila sabay-sabay ko po nabautisman sa pangalan ng ating Panginoon Kristo. So, nang nabaptize ko sila, sabi niya, Pastor, kailangan dito kasi sa amin. So, yun po ang pasimula. Bakit po ako nakarating? Doon po sa Las Piñas. Kaya, sa ating pong pagkakatipon, kailangan po mayroon tayong unity. Pagkakaisa. Huwag natin sabihin na iba naman yung sila, iba naman kami. Isa lamang po tayo. Bago po ako mag-umpisa sa ating pong kaunting mensahe, maikling mensahe, may kailangan po ako mangaral kung makikinig po kayo. Pero kung ito kayo makikinig, aabot po tayo ng alas 3. Amen! Hallelujah. So, ngayon isang kwento. Mayroon po isang mag-ama. Na itong mag-ama na ito,
Mahal na mahal niya ang kanyang anak at mahal din siya ng kanyang mahal din ang ama ng kanyang anak. Kung ano ang kailangan ng kanyang anak, ibibigay ng ama sa pag-iisa ng kanyang anak. Sabi ng kanyang anak, ikay, ihuli mo ako ng ibon. So, ang ginawa ko ng tatay, kung paano po siya makahuli, kasi sa lugar po na kanilang tinitirahan, wala pong mga kahoy, brother here, yung parang kubulan, brother John, parang doon ko nas dati na mayroong lugar po na wala pong mga kahoy. Paano nila mahuli yung ibon? Ang ginawa nila, yung antipulo na kahoy, may dagta tulad. Ang dagta noon, kapag lutuin mo, kapag ibilit mo sa kahoy, kapag makahapon po ang ibon dyan, hindi na po makataalis. So, ang ginawa ko ng magulang, wala man siyang kahoy na mapaglagyan o dagta ng antipulo. Ang lagi nila nakikita doon, baka, kabayo, kalabaw. Ang linagyan po nila ng dagta yung kalabaw. Kasi yung mga ibon na maliliit sa kalabaw po yan, humahapon yung mga ibon na maliliit. Walang po silang ibang mahaponan kasi puro ibon. Kaya doon naman po humahapon ang mga ibon sa kalabaw. So, ang linagyan niya ng paligid, buong kalabaw mula sa sungay, painga, ulo, hanggang buntot. So, sa loob po ng isang oras, napuno po yung kalabaw ng ibon. At ang mga ibon na yun, hindi na po makakalipad. Kasi nakadikit na po doon sa kalabaw. So sabi po lang, tatay, anak, magbilang po tayo ng tatlo, sabay-sabay natin damputin para mahuli. Sabi ng anak, sige po tayo. Pagsabi ng tayo, isa, dalawa, tatlo, sabay nilang dinampot. Alam mo yung ibon, kahit maliliit sila, nagkaisa. Nung magkaisa silang lumipad, dadala pati kalabaw. Dahil nagkakaisa sila, mayroon silang lakas. Kahit kalabaw, dadala nila. Kaya kung magkakaisa po tayo, pagsanibin po natin ang pwersa ng ating pananampalataya at aral mula sa kanal na kasulatan, mayroon tayong lakas na nagmumula sa Diyos. Hindi tayo magdapi anumang gawa ng Diyos sa ating mga buhay. Amen?